Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Hello guys! It's me again, Krang TV, at sa video ito pag-uusapan natin ang mga nakakapanabik na pangyayari patungkol sa ating paboritong manga at anime series na One Piece. Sa video ito pag-uusapan natin kung bakit nga daw ba halos lahat ng D-clan ay nakangiti pag sila ay namamatay na. Dahil kung mapapansin guys, anyone na mayroong D na initial kapag sila ay mamamatay na or nasa bingit ng kamatayan ay makikita ang kanilang pagngiti. Sinasabi rin na ang mga taong merong initial na D ay ang most powerful individual sa buong mundo. Samantala naman, sinasabing ang ibang member ng D-clan na ito ay walang incredible strength. One thing they all appear to have ay ang near unbreakable na wills and ability na ma-influence ang iba. Sila din ay kinukonsidered na banta ng Celestial Dragon at sa God. So far, karamihan nga sa D-clan ay nagkaroon ng impact sa buong mundo tulad na lamang ni Goldie Roger na sinasabing nakamit na nga ang halos pinapangarap ng iba tulad ng kayamanan, kapangyarihan at kasikatan. Na-discover din niya ang sinasabing lihim ng Void Century at ang True Freedom. Bago nga siya mamatay, ipinaalam nga ni Goldie Roger sa mga tao that his treasure was theirs for taking at ang kanyang last words, ang title of Pirate King at ang Age of Pirate was born. Bukod nga dyan guys no, ilan nga din sa members ng clan ay nagkaroon ng negative impact sa mundo tulad na lamang ni Rox Disebek na kinukonsidered bilang one of the world's greatest at the time. Wished to take over the world at bumuo ng crew na nagko-contained ng 3 members who would go on to become 3 of the 4 emperors. Ang kanyang lakas ay kinakailangan pa nga ng 2 member of D-clan para siya ay matalo at ito nga ay si Goldie Roger at si Monkey D. Garp. Ganyan nga guys tumatak ang D-clan sa buong mundo kaya hindi na tayo magtataka kung bakit sila ay kinukonsidered na lamang na bilang threat sa Celestial Dragon. Pero ito nga guys, bukod nga sa mga nabanggit ko kung katangian ng member ng D-clan, meron ding ibang D-clan ang nagtataglay ng special na katangian. Kung saan kapag sila ay mamamatay na o kaya naman malapit na ang kanilang kamatayan makikitang sila ay nakangiti. Kaya naman marami sa atin ang nagtataka kung bakit nga ganito. Kasi usually sa atin talagang marami rin sa atin ang takot mamatay at mababakas sa ating mukha ang takot na ito. Pero bakit sa ibang D-clan nagagawa pa nitong ngumiti? Kaya naman sa video ito pag-uusapan natin yan at ang iba pang teorya patungkol sa D-clan. Ayon sa teorya, sinasabing ang pagngiti daw ng member ng D-clan na ito ay nagsisimbolize ng satisfaction. Ang mga taong namamatay na may ngiti sa kanilang mga labi ay ang mga taong naniniwala na someone will carry out their will kahit na sila ay mamamatay na. Ibig sabihin, kahit na ang katawang lupa niya ay mamamatay na, pero yung gusto niyang mangyari ay nananatili pa ring buhay. Ibig sabihin, nagkakaroon nga tayo guys ng misconception pagdating sa pagngiti ng D-clan sa kanilang pagkamatay dahil meron ding character ng One Piece na kahit walang initial na D ay nakangiti pa rin kahit na siya ay mamamatay na. At meron ding character na merong initial na D ang takot o hindi nakangiti kapag siya ay mamamatay na. At ito nga ang example dyan guys. Kamakailan lang pinagdidiskusyonan nga ng ibang One Piece fans ang about nga sa sinasabing si Oden nga daw ay isang member ng D-clan. Dahil na nga rin guys sa noong namatay itong si Oden ay nakangiti siya. Kaya dahil dito sinasabi nga na si Oden nga daw ay D. Ang tanong dito, porke bang umiti na namamatay D-clan na? Dahil katulad nga ng sinabi ko, merong mga characters sa One Piece ang namatay na nakangiti. Example nga dito ay si Corazon at si Virgo. Yan lamang guys ang ilan sa character nga na namatay na nakangiti. At ang example naman ng D member na hindi nga nakangiti noong alam nilang mamamatay na sila o nung nasa bingit na sila ng kamatayan ay ang sikat na sikat ngayon at ang pinakatusong si Blackbeard o si Marshall D. Teach, ang captain ng Blackbeard Pirates. Kung mapapansin,
parang siya ay palagi ang takot na takot sa kanyang kamatayan, especially nga yung laban nga niya against kay Whitebeard. Ang takot niya sa kamatayan na ito ay ang sinasabi ngang dahilan kung bakit nga daw napabalita na itong si Blackbeard ay hindi nga natutulog. Ang isa pa nga sa example ay ang mga magulang nilo. So kung may D-clan member na ngumingiti kapag sila ay mamamatay na, at meron ding non-D-clan din ang ngumingiti kahit na sila ay mamamatay na, iisa lang ang ibig sabihin nito. Sila ay satisfied na sa kanilang mga nagawa na kung saan ay wala silang pagsisisihan. Bukod pa dyan, no, pagdating naman sa status ni Roger, bukod sa satisfied or kontento na siya sa kanyang narating, maaring alam niya na ang pagkamatay niyang ito ay magkakaroon ng huge impact sa iba. Samantala, yung iba naman tulad ni Ace or ni Luffy, ang pagniting ito ay sign of determination. Ang pagniting ito ng mga character sa series kapag sila ay mamamatay na is not about clan or blood matters, kundi ito ay nasa sa kanya. Nasa sa kanya, nakadepende sa karakter nito kung papaano nga niya matatanggap ang kanyang pagkamatay. Part ka man ng D-clan o hindi. So bukod nga sa pinag-usapan natin guys, no, may isa pang teorya na lumalabas about din sa D-clan, kung saan sinasabing sila nga daw talaga ay ang dating slave ng Celestial Dragon. Merong possibility na itong si Ichiro Oda ay ginamit ang D to signifies ang Japanese word na slave na dore. Maaring ibig sabihin na those who hold the will of D continuously carry a reminder of what their ancestor once were. Maaring during Void Century, ang mga slave na ito ay lumaban against nga sa world government at naging enemies of the gods. Ang idea na ito would explain kung bakit ang world government ay sobrang vigilant sa clan, kung saan minsan na nila itong naikadena pero dahil sa sila ay malakas, they broke their shackles. Ang Will of D has never forgotten ang kanilang ginawang pakikipaglaban para sa kanilang kalayaan. Ito rin ang maaaring dahilan kung bakit ang D ay hindi allocated sa iisang particular na family or kahit na related sila sa karakter nila. Dahil kung mapapansin, ang mga may initial na D ay mayroong iba't ibang lahi at matapos nga nilang makaalis sa kanilang pagkakalipin ng world government, ang mga slave na ito, which is ang mga taong may initial na D, ay nagkanya-kanya na upang makamit ang kani-kanilang mga minimiting tunay na kalayaan. Pero makalipas ang ilang taon, ang Will of D ay nananatili pa rin sa mga taong nahanap na ang kanilang kalayaan. Kaya naman, bukod sa ang mga may initial na D ay magkaiba ang lahi, sila din ay nagkalat sa buong One Piece world. Dahil ang iba dito ay patuloy pa rin na hinahanap ang kanilang minimiting kalayaan kahit na sila ay nakawala na sa kamay ng world government o ng Celestial Dragon. So yan nga guys ang sinasabing dahilan kung bakit nga always ngang nakangiti ang member ng D-clan kapag sila ay mamamatay na. Yan din guys ang isang teorya nga patungkol nga sa D-clan. Pero kung kayo ang tatanungin guys, ano sa tingin nyo, bakit nga kaya nakangiti ang D-clan kapag sila ay mamamatay na? Or meron ba kayong teorya about sa D-clan? I-comment nyo lang inyong kasagutan sa ating comment box at dito na nga nagtatapos ang video nito. Any comment and suggestion, just comment down below. Thank you!